Sa harap ng nakatakdapang pag-uwi ng ilang mga Pilipino mula sa Middle East, tiniyak ng DMW sa mga senador na hindi pahihirapan ng ating mga kababayan sa repatriation process. Ito'y sa harap na rin ng pangamba na posibleng magtagal pa mula sa inaasahan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita, live. Angelique, nakikita ng Department of Foreign Affairs na posibleng tumagal pa ng 1 hanggang 2 buwan ang gera sa Middle East kung magpapatuloy nga ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya naman patuloy ang repatriation efforts ngayon ng gobyerno para mapabalik sa Pilipinas ang mga Pilipinong nais umuwi ng bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng DFA na nakakuha sila ng impormasyon na patuloy ang missile strikes ng Estados Unidos sa Iran. Kaya di tulad ng gera noon sa pagitan ng Israel at Iran na tumagal lang ng 12 araw, posibleng mas tumagal pa ngayon ang sigalot, lalo na't mismong si US President Donald Trump na ang nagsasabing handa siya sa gera. The projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Because of this, we receive reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war. Dahil naman dito, tuloy-tuloy na ang repatriation efforts ng gobyerno. Kanina may pangalawang Emirates flight na dumating sa Pilipinas. Karamihan naman dito ay mga na-stranded lang sa airport na talagang pabalik na sa Pilipinas. Umaasa naman ng DMW may susunod pang mga flights para mas maraming Pilipinong makauwi sa bansa. Kahapon at this morning, sinalubong po namin sa airport, higit kumulang 600 Filipinos po yun, higit kumulang mga 70 of them are OFWs. At nabigyan po natin ng tulong ang ating mga OFWs, nakadaupalad po namin kanina, nakausap po namin kanina sa kanilang pagbabalik. So laking pasalamat po natin sa UAE government at sa Emirates Airline kasi nagdaos po sila ng 2 flights at alam natin may darating pang flights. So pagdasal po natin lang na matutuloy. Para naman sa mga OFW o Pilipino na ipit pa rin sa mga bansang apektado ng gera, ayon sa DMW, tukoy na nila ang exit at meeting points, lalo na sa 5 bansa sa Middle East na mainit ang gera. Sa ngayon, isa sa exit point ay sa Egypt. Dito dinadala ang ilang mga Pilipino bilang ligtas na bansa sa pamamagitan ng land travel. We have rapid response teams. Ang strategy po natin to supplement the embassies and our existing teams already. Ang strategy po natin essentially is on the western flank, meron tayong rapid response team na nasa Egypt at meron tayo sa kabila naman sa eastern side sa Oman. So ang strategy natin, paliligiran natin yung pertinent 5 countries na binabanggit ko po. And along the Saudi line, meron na rin po tayo doon nakahanda. So all it takes is to execute the same. Ayon naman sa DFA, may mga Pilipinong turista rin na natulungang tumawid sa borders papunta ng Egypt. Sila naman ay mga nagmula sa Israel. As of 4 March, 5 tourists were repatriated from Tel Aviv via the Taba land border crossing into Egypt. Our Philippine embassy in Amman also reported, they posted it on social media, that there are 27 Filipino tourists who crossed from the Philippine embassy from Israel into Amman, Jordan, and our embassy had helped them to cross into Egypt and and they will be also flying to the Philippines from Cairo. Meron din naman anyang mga Pinoy na planong pauwiin ngayong weekend mula sa Iran at idadaan naman ito sa border ng Turkey. We also have a plan over the weekend to move 12 Filipinos from Iran and evacuate them through the border to Turkey. Over the weekend, they will be assisted by our embassy in Iran, and on the other side, our embassy in Ankara and
Istanbul. Pero si Senator Erwin Tulfo may natatanggap umanong reklamo na may mga requirements pang hinihingi sa mga Pilipino para makatawid ng borders, tulad ng problema sa visa at tinatanong din kung may kaso o may travel ban. Pero ayon sa DMW, sisiguruhin nilang proseso lang ito at tinitiyak nilang makakalabas ng bansa ang mga Pilipino nang nagnanais bumalik sa Pilipinas. Dinidescribe dyan is the process in which one will undertake repatriation. So when we receive the repatriation request, the first step is to determine who is immediately ready. Repatriation ready po ang ibig sabihin dyan. So minsan may case pending yung tao. So that will be that will take some time to resolve. Minsan walang passport or expired passport, so that too will take a bit of time as compared to others. But dinidistinguish lang po yung kung sino ba yung immediately pwede na. Ang tanong naman ni Senator Risa Hontiveros, sapat ba ang pondo para sa repatriation? Ayon sa DMW at OWA, humihingi sila ng karagdagang pondo mula sa DBM dahil kung talagang tatagal pa ang gera sa Middle East, kung aabot sa 150,000 na Pilipino ang ire-repatriate, ay kukulangin sila ng 3.67 billion pesos. Umaabot around 135 to 140,000, Mr. Chair. Pero dahil po sa krisis na ito, ine-expect po natin na umaakyat itong presyong ito. So kung ipepeg po ito natin sa 150,000 po ang magiging gastos per repatriation, yung pong current na pera po natin for ERF ay pwede lang po sumalo ng around 15,000 or even less po, no? So, sabihin po natin at 1% ang mag-request, that would be around 24,000, Mr. Chair. Ang aming pong funding gap ay nasa 2.2 billion na po. So, because the total estimated cost will be around 3.67 billion at 150,000 po. Angelique, kanina ay nabanggit din sa pagdinig na bagamat walang deployment ban ngayon na ipinatutupad dito sa Middle East, ay mismong ang DMW ay hindi na nagpoproseso ng mga papel o dokumento ng mga Pilipinong nagnanais pang pumunta doon sa Middle East. Sa ngayon ay nakausap na rin daw nila yung mga recruitment agency na wag munang magproseso ng mga papel, lalo na yung mga bagong pupunta pa lang ng mga OFW sa Middle East. Samantala sa ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagdinig ng Committee on Foreign Relations at kanina ay ang pinag-uusapan naman ay ang posibleng epekto sa krudo o sa presyo ng langis sa Pilipinas sakaling magtuloy-tuloy pa nga itong gera sa Middle East. At nabanggit kanina ng Department of Energy na kung magiging isang bagsakan yung pagtaas ng presyo, posibleng sa susunod na linggo ay magkaroon ng hanggang 80 to 90 pesos per liter na pagtaas ng presyo o hanggang 80 to 90 pesos ang itataas ng presyo ng gasolina dito sa bansa. Pero yan nga ay pinag-aaralan ngayon dito sa Senado kung maaari bang magkaroon ng suspensyon o pagbawas sa excise tax pati na rin sa value-added tax sa langis. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.